Good morning, everyone. For our final lesson 1, it is about learning to be a better student. Okay, what is learning? Ayan, according to behaviorist perspective, learning is permanent change in behavior. Bisibihin ang pagkatuto daw ay ang permanenteng pagbabago sa ugali o kilos ng isang tao. Take note, learning is different from knowledge, but an application of it. Pag sinabing knowledge, ito lang yung mga bagay na alam natin. Pero kapag sinabing application, kung paano natin ginagamit sa ating pang-araw-araw na buhay yung mga bagay na alam natin. That is different. Learning can be changed in knowledge, attitude, or behavior. Take note, pagdating sa learning, ito ay pagbabago sa lahat ng bagay na alam natin. Hindi lang yan, nababago din ang ating attitude or behavior or pananaw sa mga bagay-bagay. Kung paano natin tingnan ng mas malalim ang mga bagay-bagay. Other than that, keep you healthy, keeps mind engaged and body active. Neural pathways active. Ang ating pagkatuto ay nakakatulong sa ating isip at katawan. Napapanatili nito na aktibo ang ating utak at syempre napapangalagaan ang katawan at isipan. Learning is not something done to students but rather something students themselves do. Ibig sabihin nito ang estudyante o kayong mga student ang aktibong gumagawa ng pagkatuto. Hindi lang kayo basta tinuturuan o binibigyan ng impormasyon. Di ba kailangan kayo mag-isip, mag-observe, mag-practice at mag-apply ng inyong natutunan para ito'y maging tunay na kaalaman at pagbabago sa kilos. Sa madaling sabi mga bata, learning is an active process. Hindi po ito passive. Okay, how the brain works during learning. Now, class, meron tayong tinatawag na neuroplasticity or the brain plasticity. It is the ability of the brain to adapt to changes by forming new neural connections. Okay, pag neuroplasticity, ito ay kakayahan ng utak na mag-adapt sa mga pagbabago sa pamamagitan ng pagbuo ng mga bagong koneksyon ng neurons. Okay, yung neurons natin, ang purpose nito, siya ang nagsisilbing wire ng komunikasyon ng ating katawan. Sila ang nagdadala ng mga mensahe, nagbibigay daan para tayo makaramdam, makagalaw, at syempre, makapag-isip. Okay, plastic means adaptive. Adaptive sapagkat naiiangkop o nagbabago ito depende sa karanasan at pagkatuto. Okay. Changes with learning occur mostly at level of connections between neurons. Okay, ang pagbabago ay karamihang nangyayari sa mga connection sa pagitan ng neurons habang kayo ay natututo. And other than that, sino ang madaling magbago? Younger people change easily. Their brains are very plastic. Ibig sabihin, mas madaling mag-adapt ang mga bata when it comes to learning or dun sa mga bagay na natututunan nila. Kasi nga, di ba, yung utak nila fresh pa. Now, let's talk about the cerebrum. It is considered most important in learning. Other than that, ito ang responsable sa higher ordered functions. Okay, ito. Kung saan, ito ay responsable pagdating sa pagmemorya at pangatwiran. It is highly developed. Ibig sabihin, mataas ang kakayahan pagdating sa pag-iisip, pag-unawa, perceiving, producing, paggawa, and understanding. Okay, pagdating naman sa cerebral cortex, where the most information processing occur. Dito nagaganap ang pinakamaraming information processing. It is the large outer part of the brain
Kung saan ang purpose nito, ayan, reading, magbasa, mag-thinking, pagkatuto, learning, speech, emotion, and planned muscle or galaw ng katawan. Okay, merong four lobes ang cerebral cortex, the frontal, parietal, temporal, and occipital. Pag frontal, ito ay patungkol sa pag-iisip, pagpaplano, desisyon, or control sa kilos at pagsasalita. Sa parietal lobe, dito po nakapokus ang pandama, touch, temperature, pain, at spatial awareness. Dito naman po sa temporal, pandinig, memorya, wika, at emosyon. At sa occipital, paningin at pag-unawa sa nakikita or visual processing. Okay, hippocampus, a complex brain structure embedded deep into temporal lobe. Ayan nasa pinakang loob siya ng ating brain. Itong hippocampus, ito ay komplikadong bahagi ng utak na nasa loob ng temporal lobe. Ito po ay mahalaga sa ating pagkatuto at pagmemorya. Kaya nga sabi dito, major role in learning and memory. Amygdala helps to store memories of events and emotions so that an individual may be able to recognize similar events in the future. Ito ay tumutulong na tandaan ang mga karanasan at damdamin at nakakatulong upang makilala ang katulad na pangyayari sa hinaharap. Kaya minsan sasabihin natin, oh, parang nangyari na to. It's because of the amygdala. Okay, metacognition. It is the ability to examine how you process thoughts and feelings. Kakayahan ng isang tao na suriin kung paano niya ipinoproseso ang kanyang mga iniisip at damdamin. Ang nag-introduce o nagpakilala ng metacognition ay si John Flavel. Okay, it encourages students to understand how they learn best and develop self-awareness and skills. Okay, bakit mahalaga ang metacognition? Tinutulungan nito ang mga estudyante na maunawaan kung paano sila pinakamainam na matututo. Other than that, pinapalakas ito ang self-awareness skills o kakayahan na kilalanin ang sarili, sariling pag-iisip at damdamin. Okay, metacognition has three components. May tatlong bahagi. First is the metacognitive knowledge, knowledge of one's cognitive abilities, knowledge of cognitive task, and knowledge of the strategies to complete the task. Pagdating sa metacognitive knowledge, ito po ay pagkakaroon ng kaalaman sa sariling kakayahan. Other than that, cognitive task, mga gawain sa pag-iisip at mga strategy upang matapos ang gawain. Lahat ng nabanggit ko, yan pinakapaloob sa metacognitive knowledge. Pagdating naman sa metacognitive regulation, it is how an individual monitors and controls his or her cognitive processes. Ibig sabihin nito, paano mo ba binomonitor at kinokontrol ang iyong pag-iisip or yung mga bagay na ginagawa mo? For example, before studying, you make a plan. Kaya mo naman, while studying, ikaw po ay nagkakaroon ng monitoring kung ano na ang natutunan mo. And after studying, you ask if you understood the topic well. Ini-evaluate mo or nagmumuni-muni ka kung meron ka ba talagang natutunan. That is metacognitive regulation about sa pagmomonitor at pagkokontrol ng mga bagay na iyong ginagawa or ng iyong mga learnings. Okay, 3, the metacognitive strategies, how an individual design and formulate strategies to monitor progress. Sa metacognitive strategies, okay, paano ka gumagawa at nagdedesenyo ng mga strategy para subaybayan ang iyong pagkatuto? Okay. Huwag malilito ha, yung number 1, knowledge mo pa lang sa iyong mga bagay na kayang gawin or yung strategies mo. Metacognitive, ano na yung ginagawa mong pagmomonitor or pagkokontrol. At itong number 3, strategies, ano yung mga ginagawa mo para subaybayan ang iyong proseso ng pagkatuto.
For example, ito, summarizing what you learn. Binubuod mo yung iyong natutunan. Kaya mo naman, asking yourself question about the topic, tinatanong mo ang sarili mo tungkol sa isang topic para malaman mo kung talagang aware ka na ba dun. Okay, self-directed learning. When we talk about self-directed learning, ito ay isang paraan ng pagkatuto kung saan kayo mismong estudyante ang nangunguna sa inyong pag-aaral. Kayo mismo ang nagdi-discover ng knowledge and skills. Okay. Other than that, pagdating sa self-directed learning, ayan, kayo po ang nagtatakda ng sariling layunin sa pagkatuto. Kayo ang nagpaplano kung paano kayo matututo, kayo ang naghahanap ng resources na gagamitin sa pag-aaral, at syempre, after that, nai-evaluate ninyo kung talagang may natutunan ba kayo or wala, or kung nai-apply ba ninyo ang isang skills or hindi. Okay, self-regulated learning ay mayroong iba't ibang questions na pwedeng itanong ninyo sa inyong sarili. Okay, kapag kayo ay about pa lang sa pagpaplano ng mga bagay na inyong gagawin, ito mo usually yung questions. What kind of activity is this? What is my objective and how I will achieve it? What is the best strategy to use to accomplish this activity? What are the challenges in finishing this task? As you can see, pagdating sa planning questions, nagtatanong ka pa lang kung ano yung mga bagay na gagawin mo or kung paano mo gagawin ang isang bagay. Next is the monitoring questions. Okay, tinitingnan mong mabuti kung meron na bang improvement dun sa mga bagay na ginagawa mo. Kaya pumapasok ka sa mga katanungan gaya ng, do I make progress? Am I doing this correctly? What makes this task difficult? Or what gives me the motivation to keep going? And lastly, evaluating question. Nangyayari ang evaluating question pag natapos mo nang gawin ang isang gawain or kapag natutunan mo na ang isang knowledge. Kaya naman papasok ang mga questions gaya ng, did I achieve my objective? Was my strategy effective? Tama ba yung mga bagay na ginawa ko? How will I learn from this learning experience? Ano ba yung pwede kong matutunan after what I have done? Yan, that is the self-regulated learning questions. Okay, for our lesson 2, magpapatuloy na po natin. It is about the setting goals for success. Okay, at the end of the lesson, you are expected to explain why goals are important, apply Albert Bandura's self-efficacy theory for self-assessment, distinguish growth mindset from fixed mindset, and create a personal goal setting worksheet using LAC goal setting theory. Pero, don't worry, nakagawa na kayo nun. Na-advance ko na yung career and life goal career. Okay, what is goal? A goal is a roadmap. It helps you where you want to. Ang layunin o ang goal ay parang roadmap na siyang nagsisilbing gabay sa inyo kung saan nyo ba gustong makarating or kung ano ba yung gustong journey na i-acquire ninyo. Meron tayong long-term at short-term goals. Long-term goals consist of your targets for the future. Usually takes a year or more to achieve. Okay, mga target or layunin mo para sa hinaharap. Karaniwan, ito inaabot ng 1 taon o higit pa para makamit. Short-term goals are ones you can quickly achieve in less than a year. Ibig sabihin, mga goals na maaaring makamit sa mas maikling panahon. Karaniwan, mas mababa sa 1 taon. Okay, let's talk about Albert Bandura, self-efficacy and why believing in yourself matters. Okay, take note, si Bandura siya isang Canadian-American psychologist. Siya po ay professor sa Stanford University. Okay, self-efficacy is your belief in your own abilities to accomplish a task or achieve a goal. Okay, pag sinabing self-efficacy, ito ay paniniwala mo sa sariling kakayahan na matapos ang isang gawain o maabot ang isang layunin. Bakit ba mahalaga ang self-efficacy? Siyempre, di ba kapag naniniwala ka sa iyong sarili,
ikaw ay mas nagiging matiyaga, mas nagiging determinado, at handa ka sa hamon sa pag-abot ng iyong layunin. Okay, pagdating naman kay Carol Dweck, meron siyang fixed mindset versus growth mindset. Okay. Dweck is respected American psychologist at Stanford University. Siya po ay psychologist. Okay, para sa kanya, mindset is how you look things as fixed or changeable. Ibig sabihin, ayan, ang pagtingin mo daw sa mga bagay-bagay, it can be fixed or hindi nagbabago, or growth or changeable o nagbabago at pwedeng paunlarin. Okay, di ba pag fixed mindset, iniisip na ang kakayahan ay hindi magbabago. Kapag growth mindset, iniisip mo naman na ang kakayahan ay pwedeng mapabuti sa pamamagitan ng pagsisikap at pagkatuto. Okay, when it comes to fixed mindset, ayan, natural abilities only cannot change or improve. More on nakatuon lamang ito sa natural na kakayahan ng isang tao. Hindi nagbabago, kaya mo naman hindi napapabuti na kakayahan. That is fixed mindset. Growth mindset, natural and learned abilities. Nakapaloob sa growth mindset, yung mga natural mong kakayahan at mga kakayahan na natutunan mo along the way or natutunan mo sa ibang tao. Growth mindset can find ways to improve. Ayan, maaring mapabuti ang iyong kakayahan sa pamamagitan ng pagsisikap at paghahanap ng paraan para ikaw ay umunlad. Now, ano mang katangian ng mga taong with fixed mindset? For them, intelligence is constant. Hindi daw nababago ang talino o kakayahan. Looking smart by limiting activities to do things they are familiar with. Okay. Pinipilit mong maging matalino sa pamamagitan ng paggawa lamang ng mga bagay kung saan ka pamilyar. Avoid challenges in fear that their self-image would take a hit from their failure. Iniiwasan ang hamon sapagkat natatakot na masira ang imahe kung sila ay mabigo. Hate unexpected obstacles and challenges. Ayan, ayaw mo sa mga hindi inaasahang hadlang o hamon kung saan hindi mo sure na ikaw ba ay magtatagumpay. They see effort as unnecessary. Nakikita ang pagsisikap bilang hindi kailangan. Defensive and take criticism very personally. Ayan, napaka-defensive mo at madali kang masaktan sa sinasabi ng ibang tao sa'yo. And lastly, threatened by the success of others. Nadidismaya ka, natatakot ka, nalulungkot ka para sa tagumpay ng iba. However, people with growth mindset, for you, intelligence can be developed. Naniniwala kayo na ang talino at kakayahan, siya po ay nai-improve. Hindi porket tingin mo sa sarili mo ngayon ay mahina ka, hindi ka na mag-i-improve. Pag growth mindset, gaano man katalino, gaano man kabobo, mag-i-improve at mag-i-improve as long as gagawa ng paraan. See failure as an opportunity to learn and grow. Tinitingnan ang kabiguan bilang pagkakataon para matuto. Embrace challenges. Ayan, niyayakap mo ang mga hamon, hindi ka takot sa mga bagong bagay. Obstacles do not discourage. Hindi ka nadidismaya sa mga challenges. Hinaharap mo pa ito ng may determinasyon. Effort as essential. Nakikita ang pagsisikap bilang mahalaga at kailangan. Considered the criticism. Tinatanggap at pinag-aaralan mo ang kritisismo o mga bagay na sinasabi sa inyo ng ibang tao. Hindi ka madaling ma-offend. Inspired by the success of others. Nagsisilbing inspirasyon ang tagumpay ng iba para ikaw ay matuto at mag-move forward. Okay, pagdating naman kay Edwin Locke, meron tayong goal setting theory. Si Edwin Locke, siya po isang American psychologist. Okay, goal setting theory adheres to the idea that clear, detailed, and stimulating goals together with appropriate feedback contribute to the superior task performance. Okay, ang ibig sabihin po nito, ang goal setting theory daw ay isang teorya na nagsasabing ang pagtatakda ng malinaw, detalyado at nakakaengganyong layunin kasama ang tamang feedback
from other people ay nagdudulot ng mas mataas na pagganap sa mga gawain. Okay, ibig sabihin kapag alam mo yung mga bagay na ginagawa mo, alam mo kung ano ang patutunguhan nito at meron kang suporta or guide from other people, ayan, ang nagiging resulta nito is that madali mong matatapos ang mga gawain or madali mong maa-achieve ang iyong goal. Okay, the 5 principle of successful goal setting. Okay, meron tayong clarity. 'Pag sinabing clarity, malinaw at tiyak ang layunin at alam mo kung ano ang dapat mong gawin. Sa challenge, ito yung mga hamon. Ang layunin ay dapat hamon sa kakayahan ng tao. Kasi 'di ba kapag challenging ang goal, mas nagiging motivated ang tao na magsikap. Commitment naman, dapat ikaw ay may dedikasyon or committed ka sa mga bagay na ginagawa mo. Ikaw ay hindi madaling sumuko. Feedback. 'Di ba ang regular na feedback or comment ay nagpapakita kung tama o mali ang ginagawa. Yung feedback yan po yung makukuha natin ay sa ibang tao. Sisilbing gabay para mapabuti yung mga bagay na ginagawa natin. Okay, tax complexity. Dapat isinasaalang-alang kung gaano kahirap o komplikado ang gawain. 'Di ba? Kasi kapag masyadong mahirap ang gawain, pwedeng hati-hatiin ito or kung alin ang mas madaling gawin, yun muna ang gagawin ninyo. Okay, itong 5 ito, yan po ay makakatulong para maging successful ang inyong goal setting. Okay, to make a meaningful and effective goal, we can use the SMART goal criteria. Okay, paano ka naman makakapag-set set ng isang specific goal? Meron tayong SMART. Specific. You need to be specific about your goals. Dapat malinaw ang layunin kung ano ba ang gusto mong gawin at ito po ay sumasagot sa mga W questions or questions such as what, why, when, and where. Okay, halimbawa, makakagawa ako ng 5 practice exercises araw-araw versus mag-aaral ako ng mabuti. That is being specific sa bagay na gusto mong gawin. Measurable. Okay. Ibig sabihin na ang isang goal ay dapat kaya mong makamit or kaya mong makuha. Kaya dapat ikaw ay inspired at hindi ka nadi-discourage sa mga hirap or obstacles. Dapat measurable in a way na hindi masyadong mataas or hindi imposible. Dapat realistic at abot kamay yung goal na gusto mong kunin. Attainable. Remember that a goal is set to inspire you and not to discourage you. Dapat malinaw sa'yo kung bakit mahalaga ang isang goal. Dapat mahalaga sa'yo kung bakit ito ang gusto mong maging goal. Kasi kapag alam mo kung saan ka pupunta, alam mong iyong patutunguhan, 'di ba? Ikaw ay mas motivated na gawin at tuparin ito. Next is relevant. This focuses on how important the goal in your life. Pagdating sa relevant, dapat may kabuluhan o kaugnayan yung iyong goal sa iyong buhay. Dapat ito ay makatulong sa mas malaking layunin mo sa buhay. And lastly, time-bounded. Setting a target date to hit your goal is especially important. Dapat yung goal mo merong deadline or target date. Kasi pag wala kang nakaset na target date, eh di tatamarin ka na gawin yun or ipagpapaliban mo na i-achieve ang isang goal. Okay, class, for your activity 1, letter to the future me. Write a 2-paragraph letter to your future self with an emphasis on who or what you be 5 or 10 years from now. I-upload nyo na lang po ang inyong kasagutan sa Google Drive. Thank you!